Word of God. Importante ang pag-attend dahil makakapakinig ka ng Word of God. Magiging guide mo ang salita ng Diyos. Ito yung magtuturo sa iyo. Minsan masakit, kahit hindi po kayo patamaan ng preacher, hindi naman talaga kayo dapat patamaan. Pero minsan ang preaching is in general para sa atin lahat. Amen po ba? At kapag tinatamaan ka, ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Ginagamit lang yung preacher. So, para ikaw ay magising, so hindi ka sinasaktan para walang kadahilanan, kundi nasasaktan ka sa salita ng Diyos dahil nililinis ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tinutuwid ka ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. So, ganun natin kailangan ang salita ng Diyos. This is our guide. His Word is our guide. His Holy Spirit is our guide. Gabay natin ang kanyang mga salita. Gabay natin ang kanyang banal na Espiritu. Kailangan po natin. Kaya kung dadalo ka palagi, tao sa puso kang makikinig, pag samba mo, may namahal, sigurado, uuwi ka na busog ka sa salita ng Diyos. Busog ka rin sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Imagine, minamahal sa nating kapatid, hindi man niya na-mention sa kanyang patotoo kung anong dahilan na, kumbaga, nanlamig po sila. Pero, naka-encounter siya ng demon possess. Demon possess. Tapos, sinabihan siya na kanyang laban sa ipag-pray. Wala kang atin-atin. Pagkatapos, eto, demon possess ang dadalhin sa iyong harapan. Aba, ay delikado yan. Mamaya, lumipat yan sa'yo. Pwede pong mangyari yun. Amen? Kaya, kung medyo alanganin yung faith niyo, huwag kayong maglilihans ng demon possess. Baka lumipat. Pero yung ating mahal na kapatid, nag-by faith siya. Sabi niya, mahal na Panginoon, kung totoo ka sa Jesus Miracle Crusade, mahal na Panginoon, ako'y iniibig mo, kahabagan mo ko patawarin, pagalingin mo may karamdaman na ito. Nagabing kabait ng ating mahal na napakabait ng Diyos, mga minamahal. Bakit? Nung ilihans niya, pinagaling na ating pinakamamahal na na-revive siya. Palapakan po natin ating mahal na na-revive. Ano pong ibig sabihin ito? Bawat isa sa atin binabantayan ng Diyos. The Lord is my shepherd. Ang Panginoon ang aking pastor. Palapakan po natin. Hindi namin kayo nakikita, pero nakikita kayo ng Diyos. Hindi nyo kami palaging kasama, pero kasama ng bawat isa sa atin, araw-araw, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya, ang salita ng Diyos, pag baby in Christ ka, katulad dito sa gatas. Amen po ba? Amen po ba? Yan ang mag-grow sa'yo, magpapalago sa'yo. Pag ikaw na may edad sa paglilingkod, ito naman yung karne na magpapalakas ng iyong mga buto. So, ibig sabihin, mga minamahal, mula bata sa paglilingkod sa Diyos, hanggang mag-mature tayo, kailangan natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ito po ang ating gabay, no? Psalm 23, verse 3, mga minamahal. Basahin po natin Salmo 23, versikulo 3, mga minamahal. From the book of Psalms, chapter 23, verse 3. He restored my soul. He leadeth me the path of righteousness for His name's sake. Amen. Sa Tagalog, mga awit 23, talatay 3. Kanyang pinapanalauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas na katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. He restored my soul. Sino po ang may kakayanan mag-restore ng ating mga kaluluwa? Kung ikay nalulungkot, kung ikay napipighati, kung ikay may mabigat na dinaramdam, sino ang may kakayanan na ma-restore ang iyong kaluluwa? Ma-restore ang iyong damdamin? Walang taong makakagawa niyan. Dahil kung meron pa, meron na sigurong nag-open ng opisina
na kami ang magko-comfort sa lahat ng inyong nararamdaman. Wala. Amen? Merong mga psychiatrist, pero minsan sila nalilito sa problema ng tao. Oh, may mga psychiatrist nga na parang nababaliw na rin. Oh, dahil hindi nila matrace yung isip ng tao. Pero dito, mga minamahal, bawat isa sa atin kino-comfort ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bawat isa sa atin ini-encourage ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. So siya po yung magdadala sa atin sa green pasture. Imagine, hinahatid tayo ng mahal na Panginoon sa green pasture. Hinahatid niya tayo sa still waters. Binibigyan na tayo ng rest to our souls. Yun ang binibigay niya. Pagkatapos ang Kristiyano o ang sheep, magre-rebelde. So mangyayari niyan, minamahal, wala nang mag-guide sa iyo sa green pasture. Amen po ba? Amen po ba? Wala nang mag-guide sa iyo sa still waters. Wala ka nang rest to your souls. Mawawala po yun. So magiging nag-iisa ka na lang. Kaya mga minamahal, pinapaalala yan ng Diyos sa atin, na hinahayaan minsan ng mahal na Panginoon Kristiyano na kasi prone to forgetfulness ang tao, prone, ibig sabihin, likas na minsan sa tao nga makalilimutin. Amen po ba? Amen po ba? Nakakalimot, no? Lalo na pag nayusual na yung blessing, nayusual na yung paglilingkod sa Diyos, minsan sumusubok ng iba. Nakakalimot. So mangyayari, minamahal, ipapaalala ngayon sa iyo ng Diyos na, oops, malayo ka na. Oops, hindi na tama yung ginagawa mo. Kumbaga, hahayaan ng Diyos madapa ka, hahayaan ng Diyos matumba ka, hahayaan ng Diyos magkamali ka, pero hindi papayag ang Diyos na manatili kang tumba o manatili ka sa kasalanan. Ibabalik ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Dahil sa Kanyang pangalan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Alam niyo po, kapag itong mga verse na to, minamahal, we recite these verses every day. Every day. Araw-araw sa kahabagan ng mahal na Panginoon. May time na punto, mga minamahal, na siyempre, bilang tao, maging sa aking sarili, mga minamahal, hindi sa pagbaba, may time na parang nire-recite mo na lang na parang walang laman, no? Lalo na kung binibilisan. Kaya hindi talaga maganda yung magbabasa ka ng mabilis, hindi mo inuunawa ang salita ng Diyos. Mga minamahal, hindi ito salita ni Nino man. Ito'y salita ng buhay. Ito'y salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero dumarating yung punto na parang walang laman. Parang binabasa mo lang, nire-recite mo lang. Parang anong nangyari? Parang hindi mo na naunawaan. Pero yung pala, yung puso mo, minamahal, hindi na pala matuwid sa mata ng ating mahal na Panginoon. May iba ka na palang iniisip o lumilihis ka pala. Pero pag ikaw ay spiritual, ikaw ay mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, pag nabasa mo palang, He restored my soul. Siya ang nagbibigay sa akin ng comfort. Siya ang nagbibigay sa akin ng katatagan. Siya ang nagbibigay sa akin ng encouragement. And ako'y pinapalakad niya, He leaded me into the path of righteousness. Binabalik ako ng Diyos. Pinapatibay ako ng ating mahal na Panginoon. Nangungusap sa akin ng ating mahal na Panginoon dahil sa Kanyang pangalan. Anong ibig sabihin? Taglay-taglay natin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. This is not for your glory, this is not for my glory, but this is for the glory of the name of our dearest Lord Jesus Christ. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay nangungusap. Amen. Amen. Sa Kanyang pangalan ang kapurihan. Di ba napakaganda? Hindi ka pinababayaan ng mahal na Panginoon. Naranasan ba natin ito nung tayo wala pa sa tunay na paglilingkod sa Diyos? Hindi natin ito naranasan? Amen po ba? Amen po ba? Hindi natin ito naranasan. Pero dito kakaiba. Kakaiba sa Jesus Miracle Crusade na mararanasan natin ang patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ika'y tinawag sa Kanyang pangalan. Imagine, ang buhay mo inaayos ng Diyos, ang buhay mo iniingatan ng mahal na Panginoon para sa kapurihan ng pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal, grabing pag-ibig ng Diyos.
Amen po ba? At sa atin na mga nakaranas na ng pag-ibig ng ating mahal na Panginoon, sinasabi natin na walang katulad ang pag-ibig ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Binihisan tayo, pinatawad tayo, pinagaling tayo, iniingatan tayo, iniibig tayo ng mahal na Panginoon. Siya ang ating provider. Everybody say, praise the Lord. Plus, hindi pa ito. Meron pang buhay na walang hanggan na naghihintay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. O makapalakpak po ba tayong lahat, pinamahal sa ating mahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. Luke chapter 15, verse 24, mga minamahal, from the book of St. Luke chapter 15, verse 24. The Gospel according to St. Luke chapter 15, verse 24. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to marry. Amen. Ito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 15, talatay 24. Sapagkat patay na ang anak kong ito, at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan, at sila'y nakapagsimulang makakatuwa. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, ito po yung about sa prodigal son, yung alibugho ang anak. Prodigal son, ito po yung time na nag-meet na, bumalik na po siya sa kanyang papa. Ang kwento po nito, siguro marami na sa atin nakakaalam nito. Ang kwento po nito, minamahal, is yung kanyang share, buhay pa yung papa niya, I don't know kung buhay pa ba yung mama, kasi wala namang sinabi sa Biblia. Buhay pa yung papa niya, kinuha niya na yung share niya. Na usually, kukunin mo lang yung share mo kung wala na yung papa mo. Pero siya, buhay pa yung papa niya, minamahal, kinuha niya na yung share niya. Kumbaga, by force, sa pilitan. No? Buhay pa, malakas pa. Kinuha niya yung share niya, dahil alam niyang kalahati sa kanya, kalahati doon sa kapatid niya. So, parang disrespect. Kasi buhay pa eh. No? Hindi mo na, sa papa mo pa yun eh. Amen po ba? Amen po ba? May share pa na siya doon, hindi yun lahat sa'yo. Oo, kalahati talaga sa'yo kasi dalawa lang kayo eh. Kalahati sa'yo, kalahati sa kapatid mo. Pero lahat yun, pag-aari pa yun ng papa mo. Paki-amen po ba tayo mga minamahal? Kaya dapat kinukuha mo lang yan kung wala na siya. O kaya kung ang papa na mismo ang magsabi, sige, kunin nyo na yung share nyo, okay lang yun. Eh hindi eh. Hinigi niya na ang isip niya, minamahal, gagamitin niya, magpapasarap siya, gagamitin niya, magpapakaligaya siya. Uubusin niya yun. Eto na. Disrespect, pagkatapos, kumbaga, careless na pag-manage sa treasure or wealth o kayamanan. Careless siya. Kasi gusto niya magpasasa. So, mga minamahal, grabe, dumating ang araw na naubos. Naubos. Siyempre, nilustay mo eh. Nilustay mo sa wala. Hindi mo lang siya nag-business. Wala. Nilustay niya sa walang kabuluhan. Ang nangyari, wala na siyang pera. O siyempre, sino pang magbigay sa kanya ng pagkain? Wala kang pera. Hindi ka na rin makabili. Nagtrabaho siya ngayon. Nagtrabaho siya doon sa babuyan. Ang trabaho niya, nagpapakain ng baboy. Ang problema, yung may-ari, yung amo niya, hindi sila pinapakain ng maayos. Kaya sa sobrang gutom niya, pati yung pagkain ng baboy, kinakain niya na rin. So sino ang hindi kukulo ang sikmura niyan, mga minamahal? Alam niyo naman yung pagkain ng baboy. Panis na yun eh. Everybody say, praise the Lord. So, doon niya naalala. Tingnan niyo, minamahal. Di ba? Kung minsan magsasarili ka, ikaw ang masusunod, pero panahon na nasa kahirapan ka na, doon mo maalala ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po pa tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Doon niya naalala, habang siguro sinusubo niya na yung pagkain ng baboy,
Sinusubo niya namin naman, sabi niya, sa isip niya, sa bahay ng aking papa, kahit at mga maid, mga helper, mga boy, busog, masarap ang pagkain. Samantalang ako, eto ngayon, pagkain ng baboy yung kinakain ko. Naisip niya, walang respeto ko na anak. Kinuha ko yung kayamanan ng aking papa, ginamit ko sa walang kabuluhan. Eto ako ngayon, nahihirapan. Walang gumagabay, wala lahat. Doon niya naisip, mga minamahal, hindi ako karapat dapat maging anak. Hindi ako karapat dapat tawaging anak. Sabi niya, babalik ako sa aking papa. Babalik ako, pero hindi na anak. Alipin na lang. Boy na lang. Utusan na lang. Servant na lang. Kasi nakita niya sa sarili niya, hindi siya bagay na maging anak dahil makasarili. Walang respeto. Pero babalik siya, bahala na. Bahala na hindi siya anak. Basta alam niya sa kamay ng kanyang ama, sa pangangalaga ng kanyang ama, mapapabuti ang buhay niya, mga minamahal. O palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Amen. Ganun na ganun tayo, mga minamahal. Kapag tayo nahihirapan na, kapag tayo may problema na lalong-lalo na kung lumilihis ka na ng landas mo, kinalimutan mo na yung pag-attend, kinalimutan mo na yung pagbibigay, kinalimutan mo na yung pagpupuri, kinalimutan mo na yung kabanalan, kinalimutan mo na yung minamahal yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, makikita mo ang layo-layo mo na, mga minamahal, wala nang pumapatnubay sa iyo, wala nang nag-aalaga sa iyo, lahat wala na. Kapayapaan, kagalakan, wala na. Doon mo maisip, mga minamahal, sinasayang ko lang ang biyaya ng Diyos sa akin. Babalik ako. Hindi man ako karapat-dapat, pero alam kong ang Diyos na aking pinaglilingkuran, hindi ako pababayaan, hindi ako iiwanan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung bumalik yung anak, everybody say, praise the Lord. No, matalinhaga yung pagkakasabi ng tatay. Nung bumalik yung anak, ang sabi ng ama, ito ang aking anak na namatay, pero nabuhay. Kaya nagsaya po sila. Ibig sabihin, pag malayo ka sa Diyos, katulad ka sa patay. Katulad ka sa walang pumapatnubay. Katulad ka sa walang halagang yung buhay. Pero pag bumalik ka sa Diyos, may buhay na naghihintay sa iyo. At higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakalaga. Everybody say, praise the Lord. Ating pong last verse, Matthew chapter 14, verses 29 to 31, mga minamahal. Matthew 14, verses 29 to 31. The Gospel according to Saint Matthew, chapter 14, verse 29 to 31. And he said, come. And when Peter was come then out of the ship, he walked on water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Amen. Dito po sa aklat ng Mateo 14, talata 29 hanggang 31. At sinabi niya, halika, at lumunsad si Pedro sa daong, at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapot pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya, at nang siya'y malulubog, ay sumisigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya, at sa kanya'y sinabi, O ikaw, nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nangalilanlangan? Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Tingnan niyo po yung kaibahan, minamahal. Nung si Pedro nakatingin, sa Apostol Pedro nakatingin sa mahal na Panginoon, he was able to walk barefoot on the sea. Nagawa ni Pedro ang lumakad, sariling paa,
Noong nakatingin siya sa mahal na Panginoon, maka-amen po ba tayo mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Nagawa niyang lumakad. Kasi ang sabi ng Biblia, nung tumingin na siya sa alon, nung tumingin na siya sa malakas na hangin, nag-umpisa siyang lumubog. Ibig sabihin, hindi siya lumulubog. Noong nakatingin pa siya sa mahal na Panginoon. Andiyan pa kayo mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Lahat ng gising magsabi ng praise the Lord. Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, lumakad siya sa tubig. He was able to walk on the water, the sea water. When he focused his eyes on the dearest Jesus, nung nakatitig pa siya sa mahal ng Panginoon, nagawa niyang lumakad. Pero nung tumingin siya sa hangin, nung tumingin siya sa alon na napakalakas, nag-umpisa siyang lumubog. Nag-umpisang lumubog. Hindi biglang lumubog. Imagine, tubig yan eh. Pag lumubog ka sa tubig, hindi man yan dahan-dahan. Amen po ba? Amen po ba? Pero nagsabi, nag-umpisa siyang lumubog. At nung sabihin niya, Lord, save me. Mahal na Panginoon, iligtas mo po ako. Karakadaka, hinawakan ng mahal na Panginoon yung kanyang kamay at hindi siya nalunod. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. At sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, bakit kakaunti ang iyong pananampalataya? Bakit ka nag-aalinlangan? Amen. Amen. Kapag pala tayo tumitingin sa ating mahal na Panginoon, nakafocus sa mahal na Panginoon ang ating isip, ang ating puso, mga minamahal, magagawa natin lahat dahil kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Walang imposible. Pero kahit konting problema lang, kahit konting pagsubok lang, pwede kang madapa, pwede kang mawala kung hindi ka titingin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung hindi ka magpapatuloy, kung hindi ka susunod, kung hindi ka magtitiwala, mga minamahal, magiging katulad po tayo kay Apostol Pedro, na minsan nangyayari po sa atin na madapa, malunod, malulubog, mga minamahal sa ating pananampalataya. Pero napakabait ng ating mahal na Panginoon. Sa panahon na tayo tumatawag, mga minamahal, sa panahon na tayo humihingi ng saklolo, mga minamahal, nandyan kaagad ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ay buhay na Diyos na nag-iingat sa atin. Siya ay buhay na Diyos na pumapatnubay sa bawat isa sa atin. Na huwag tayong mawala. Kahit konti ang ating pananampalataya, kahit minsan nag-aalinlangan tayo, mga minamahal, ang Diyos hindi nagkukulang sa bawat isa sa atin. Napakapalad natin, mga minamahal. Napakapalad natin na tayo dinala ng Diyos sa tunay niyang gawain. Binigyan tayo ng tunay na mga mangaral ng ating mahal na Panginoon. Napakapalad natin na dito sa gawain ito, mga minamahal, bawat isa sa atin magpapatotoo na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi tayo pinabayaan, hindi tayo kinalimutan, hindi tayo tinalikuran. Kahit minsan ang ating pananampalataya ay nag-aalinlangan, kahit minsan ang ating pananampalataya ay kakaunti lamang, mga minamahal, pero ni minsan, mga minamahal, hindi tayo iniwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa umagang ito, mga minamahal, tayo umawit sa mahal na Panginoon. Napakagandang maunawaan, mga minamahal, na nandyan ka nakaupo. Nandito ako, na minamahal, nandito tayo patuloy na naglilingkod sa Diyos. Dahil tayo pala'y iniingatan ng ating mahal na Panginoon para sa Kanyang kapurihan, para sa Kanyang kaluwalhatian, mga minamahal. At napakapalad natin dahil sa mga buhay natin ginagawa yan ng ating dakilang Diyos at ang ating mga kaluluwa, mga minamahal, pinapanguli ng ating mahal na Panginoon, comfort ng ating mahal na Panginoon. He restored our souls, mga minamahal. Napakapalad natin, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sa gabing ito, minamahal, ating pong awitan, tayo umawit sa ating